Taong 2018 nang madiagnose sa sakit na bone cancer ang 18 taong gulang na si Jamie. Para maiwasan ang pagkalat ng cancer sa kanyang katawan, kinailangang putulin ang kanyang kanang paa. Pero imbes na panghinaan ng loob, buong puso niya itong tinanggap. Take po ako ng chemotherapy. So back then, wala pa akong buhok po. Pero ngayon okay na. So mag 5 years na po akong for surveillance. Tapos na po akong mag-chemo. Ang 29 anyos naman na si Jomar na diagnose sa sakit na epilepsy. Para makaiwas sa stress, nililibang niya ang sarili sa iba't ibang aktibidad. Kaya pag ina-atake po ako, inaalam ko na po since college ako. Nung nagsimula ako mag-college nung 2011, sinimulan kong pag-aralan kung ano yung mga bawal kung hindi kainin, mga ganyan po. Inumin, mga ganyan po. Ilan lamang sila sa halos 8,020 registered members ng Persons with Disabilities sa lungsod ng Baguio na nakiisa sa pagdiriwang ng National Disabilities Rights Week ngayong araw. Bagamat mayroon silang kapansanan, kaya pa rin nilang mapatunayan na kaya nilang makipagsabayan sa mga walang kapansanan. Isa sa mga bagong aktibidad ngayong araw ay ang Search for Mr. and Miss National Disability Rights Week kung saan kalahok dito sina Jamie at Jomar. Yung importance po nun sa amin na PWD is mas napapakita po namin na hindi po kami person with disability lang po kami, hindi po kami person na walang capability. So capable po kami sa marami rin bagay, kagaya po dito. So enjoy nyo. Parang kasamang sakit din po ng epilepsy is yung sa stress, sa mood swing, sa ganyan. Kaya gumagawa po ako palagi ng paraan na maging masaya. Dito nagtagisan ang 13 kalahok sa traditional costume at sportswear competition at question and answer portion. Pakulo ito ng Persons with Disability Affairs Office. Layon itong maging kumpiyansa sa sarili ang mga PWD at magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Sa ngayon, kaya sa pamamagitan ng pagdeklara ng National Disability Rights Week, ito ay tumutugon sa ating pagiging signatory member ng United Nations on the Convention on the Right of Persons with Disability to ensure for the protection and then at the same time the equal full access and participation of every person with disability in Baguio City. Kasi pinapatunay lang naman na ang sektor ng person with disability or taong may kapansanan, ang sabi ko nga, bigyan lang ninyo kami ng paraan. Meron din kaming i-contribute sa bayan nating Pilipinas. Person with Disability Affairs Office, Baguio City, na pag may taong may kapansanan, may kakayahan. Tema ng kanilang pagdiriwang ngayon ay promoting inclusion, celebrating abilities and advocating access. Ang mga magwawagi rito ay magiging katuwang ng Persons with Disabilities Affairs Office sa pagsusulong ng kanilang mga advokasya. Maliban dito, mayroon ding essay writing competition sa darating na ika-23 ng Hulyo sa pagtatapos ng halos 2 linggo nilang pagdiriwang. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.